Hello guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video, mag-share po ako sa inyo guys kung magkano ba ang renewal ng business permit dito sa ating sari-sari store. So itong aming sari-sari store ay maliit lang. So hindi naman ito malaki. So ayan guys, isi-share ko sa inyo kung magkano ang aking mababayaran sa aking renew ng aking business permit. So itong aming tindahan, nag-start kami guys 2017, then yung 2017 na start namin ng pagtitinda. So yung mga panahong yun is wala pa kaming tindahan, so isang estante lang guys na binili ko sa mall, kasi yung Unisilver doon ay nagpalit sila ng bagong estante. So yung lumang estante nila ay ibinenta nila ng tag 1,000 pesos lang. Ayan, so nakasave ako ng malaki guys sa estanting yun. So pakita ko sa inyo, ilalagay ko lang dito guys sa screen. So ayan, naglagay lang ako doon ng pakunti-kunti lang, kasi noon guys, noong nagsimula talaga ako, ay nag-start ako ng nasa 2.5 lang na puhunan. So yun ay niro-rolling ko. So nagdadagdag ako ng mga paninda hanggang sa ito ay dumami. Ayan, kaya naisipan namin itong aming terrace na palakihin para ayan, maglagay kami ng tindahan dito sa aming terrace. So ayan, ito na guys yung tindahan na nasa aming terrace ito guys. Kaya ngayon ay hindi na makita yung aming terrace kasi meron ng tindahan na pinagawa. Ayun, so nag-start itong aming tindahan sa 2019. Ayun, 2019 nasa guys yun, February. Ayan, February 2019. Then hindi pa rin kami kumuha noon ng permit dahil ayan, late na guys na kami ay kukuha ng permit. Meron ng siguro penalty dahil January lang ang pwedeng kumuha tayo ng permit. So naisipan namin na sa next year na lang kami kukuha ng permit para sa aming tindahan. Din noon guys, nung nag-start kami ng paggawa dito sa aming tindahan, ay kaunti lang ang laman. Ayan, maliit lang. So itong aming tindahan ngayon ay nag-extend na ito guys dahil dumami na yung aming stock, hindi na magkasya doon sa una naming tindahan na maliit lang. Kaya nag-extend kami. Sinira dito guys, sinira yung nakaharang dito, yung bubong, para medyo lumaki-laki itong aming tindahan para magkasya lahat. So 2020 kami guys nag-start na kumuha ng business permit para dito sa aming tindahan, kasi meron ng iba na laging may mga kapitbahay kami na may mga permit. So lagi silang nagtatanong, baka gusto nila talaga na kumuha na talaga kami ng business permit dahil sila kumuha ng permit din, ako wala. Ayan, din meron naman ako mga sigarilyo, bigas, yun, kaya mga inumin, kaya kailangan na talagang kumuha. So 2020 nag-start akong kumuha ng business permit. Ayan, so andito guys yung aking mga mayor's permit. Ito ay sa 2020 to 2024. Hindi pa ako naka-renew ngayon guys ng aking business permit ngayong January 2025. Ayan, dahil maaga pa naman, January 7 pa, siguro next week. So isi-share ko sa inyo guys kung anong mga dapat nating kunin kapag tayo ay nag-renew ng ating business permit, kung magkano din ang ating magagastos dito. So mag-start na tayo guys. So ito guys is base lang sa aming lugar. So dito sa amin sa Bohol, sa Dawis, so ang una-una talaga namin kukunin, kailangan talaga namin kumuha ng puro clearance bago kami pupunta sa aming barangay para kumuha ng barangay clearance. Dahil dito sa amin dadaan kami sa puro clearance dahil meron, ewan ko, baka guys, basta mag-start kaming kumuha ng puro clearance. So mababayaran namin, depende guys kung hindi kami nag-attend ng meeting, yung mga guys, yung basta yung pag-attend natin doon sa ating purok, so may charge yun, may mga penalty. Pero pag nag-attend tayo ng buong taon, so wala tayong mababayaran. Pero may times kasi guys na hindi kami maka-attend, hindi kami
clean up. So may charge yun na tag 100 pesos. So nasa pinakamataas na yung 500 pesos. Pero noong nakaraan is 300 plus lang yung aming nabayaran. Pero ngayon, siguro nasa 200 lang dahil nag-attend kami. So ayan guys, pagkatapos kong kumuha ng puro clearance, so pwede na akong pumunta sa barangay. So ang dapat nating kunin guys sa barangay ay kumuha tayo ng barangay clearance, business barangay clearance, DST at garbage. So ito guys. So ang nabayaran ko sa barangay clearance namin is 100 pesos. So iba guys, ang presyuhan kapag ayan, kukuha tayo ng business permit, medyo mahal ang ating pagkuha ng ating mga requirements sa barangay. Ayan. So ang business barangay clearance naman is 100. Then ang DST is 60 pesos. Then ang garbage naman is 288. So ang mababayaran natin guys sa barangay ay nagkakahalaga ng 548 pesos. So ang susunod naman ay pupunta na ako sa aming munisipyo. Ayan, so doon na ako kukuha ng police clearance. Ayan, so kasama na dito guys yung sputum stool. Ayan, yung stool examination. So ang nabayaran ko sa police clearance namin is 50 pesos. Then ang sputum is 120. Then ang stool naman is 120 din. So lahat-lahat ang aking nagastos doon is 290 pesos. Ayun. So, ang susunod naman ay pag meron na tayong result doon sa ating sputum at saka stool. So, pati na guys, meron pa pala yung ating x-ray. Ayan. Wala dito nakalagay kasi sa ano guys, sa Tagbilaran City ako kukuha ng x-ray. Ayan. So, doon ako nagpa-x-ray din. Ang bayad naman is 200 pesos. So, pag nakumpleto na yun guys, ay makakuha na tayo ng ating sanitary permit. Saka na ako pupunta at doon magbabayad ng business tax. Business tax, ang mabayaran ko is 1,000 pesos. Then, ang mayor's permit naman namin is 1,350. So, ito guys yung mga nabayaran ko noong 2024. Then, sanitary permit. Ayan, nagbayad din dito guys ng sanitary permit. So, doble pala guys. May bayad pala itong ating sanitary permit na 300 pesos. So, tax clearance, 30 pesos. Zoning fee ay 50 pesos. So, ayan guys, ito yung nabayaran ko sa counter doon sa loob ng munisipyo. Nagkakahalaga guys ng 2,730 lahat. Ayan. Bago guys, makuha ko yung aking business permit, so magbayad din tayo ng fire safety inspection. So ito guys, 500 pesos ang kanilang fire. Ayan. So 500 pesos. So ito lang guys yung mga nabayaran ko doon. Ito lahat yung mga requirements na dapat nating kunin para ayan, mag-renew tayo ng ating business permit. So ulitin ko guys kung anong mga requirements ang dapat nating kunin sa ating renewal ng ating business permit. So number 1, kukuha tayo ng puro clearance. Number 2, barangay clearance. So number 3 naman is barangay business permit. Then number 4 naman ay DST. Number 5 naman is garbage. Then number 6, police clearance. Number 7, sputum, stool, x-ray. Ayan. So yun guys ang pang 7, 8, 9. Then yun guys para sa sanitary permit. Then pang 10 naman business tax. Then pang 11 naman is mayor's permit. Ayan. Then ang 12 naman natin is tax clearance. Number 13 naman is zoning fee. So, number 14 naman is yung Bureau of Fire Protection. Ayan. So, yan guys, ang mga requirements kapag tayo ay magre-renew ng ating business permit. So, magkano ba lahat ang aking nagastos dito? So, ayan guys, ang nabayaran ko sa aking pag-renew ng aking business permit, pumapatak na umabot guys ng 4,268 lamang. So hindi pa ito kasama sa aming puro clearance dahil magdepende naman guys kung magkano talaga ang ating mababayaran doon, yung mga hindi natin pag-attend ng meeting, mga clean up, yung ano guys, yung mga babayarin natin doon sa ating purok. So hindi ko na sinali dito.
ito lang yung tinutal ko, yung kukuhanin natin sa barangay natin at sa munisipyo natin hanggang sa makuha natin yung ating business permit. Ayan, sa ngayong taon na 2025. So baka ngayon guys ay nagtaas na ang ating business permit dahil dito sa aking iba-iba kasi yung presyuhan ng aking business permit. Ayan, so yung pinakamahal na pinakamataas na nabayaran ko sa aking business permit ay sa 2023. Ayan, dahil itong aking 2024 nagkakahalaga lang ng 2,730. Ayan, itong aking business permit. So ito guys, ang nakalagay is 2,730 lang. Ayan, ito yung sa 2024. Then sa 2023 naman, ayan, ito yung aking 2023, iba din ang kulay. So ang nabayaran ko guys sa 2023 ng aking mayor's permit ay umabot ng 3,011.25. Ayan. So medyo malaki ang nabayaran ko dito sa taong 2023. Ayan, kaysa sa 2024. So titingnan ko guys ngayon kung magkano na ang aking mababayaran sa 2025. So hindi pa kami nakalakad. Ayan, so maaga pa naman. So meron pa tayong isang requirement. So itong DTI, ayan, kailangan ito guys, itong DTI. So sa January 5, 2026 pa mag-expired itong aking DTI. So magagamit ko pa ito ngayong taon. So ang nabayaran ko dito is nasa 400 plus doon sa pagkuha ko nito, itong DTI noong una. So ayun guys, ito lang yung share ko sa inyo ngayon. So yung bago pa lamang nakakuha noong 2024, so ito guys yung inyong kukunin sa inyong pag-renew ng inyong business permit ngayong 2025. Ayan, so nag-share lang ako sa inyo guys. So base lang ito sa amin, base lang ito sa aking experience dito sa amin. So nag-share lang ako sa inyo kung magkano ang ating nagastos, then ano ba ang kailangan na mga requirements sa pag-renew natin ng ating business permit. Kailangan pa natin guys na meron tayong 2x2 picture. Ayan, dahil dito sa amin kasi, ayan, iwan ko sa iba, baka na sa kanila guys, iba yung kanilang police clearance, pero dito sa amin ay ganito, kami ang maglalagay ng picture. Ayan, so kailangan ng 2x2 picture. Ayun, kailangan din nating i-xerox agad yung ating mga original na copy para, ayun, kasi yung mga xerox copy yung kukunin nila. Ayan, hindi itong mga original dahil magagamit pa natin ito sa ibang mga transaksyon sa ating, kung ano yung ibang pwede nating pasahan sa ating mga requirements gaya ng mga barangay clearance, sidula, at itong mga police clearance. So ngayon guys ay magagamit ko itong mga barangay clearance sa pag-open ko ng bank account ngayong taon. Ayan, so kailangan ko nang kumuha ng aking sariling bank account. Ayan, so hindi ko pa alam kung ano yung mga ibang mga requirements. So pag makatime na kaming kumuha ng mga requirements, so doon na ako pupunta sa bangko kung saan ako mag-open ng account ng aking sariling bank account. So ayan guys, magagamit ko ito. So dito rin sa amin kapag mag-inspection na sa garbage, ayan, so pupunta sila dito, mag-inspection sila, then titingnan nila yung ating lagayan ng mga mabubulok. Ito yung dapat nating sundin kapag, ayan, ibibigay nila ito. Ayan, so pag gagawa tayo ng nasa itong, kahit itong apat, ito yung color coding nila. Ayan, pwedeng mga galon ang ating gagamitin, pwedeng drum. Ayan, so pwede rin nating kulayan ng itong kulay green, red, blue at saka black. Ayan, itong kulay blue ay ang dapat nating ilagay itong recyclable, then itong red naman ay special waste, so itong green naman is ang biodegradable. Ayan, so itong inspectious, so bihira lang ito guys, kaya pwedeng apat lang ang aming
lagayan. So panglima, yung lagayan ng mga nabubulok na mga pagkain. So doon itatapon guys yung mga mabubulok na pagkain. So ayun lang guys, ito lang yung share ko sa inyo dito sa garbage, about sa garbage namin. Ayan, so pupunta talaga sila dito at mag-i-inspection. Ayan, so ang pagkuha ko ng aming business permit ay hindi matapos guys sa isang araw lamang. Sa unang araw natin na kuha ng ating mga requirements, so pupunta ako sa barangay namin, pagkatapos sa munisipyo, then ayan, magbabayad tayo ng ating sanitary permit at ating police clearance, then bibigyan tayo sa center ng ating lagayan ng sputum at saka sa ating stall. So kapag may time pa, pwede pang pumunta doon sa Tagbilaran City at magpa-x-ray. So hindi na makukuha agad yung x-ray dahil hapon na. So kinabukasan kukunin ko sa umaga yung result ng aking x-ray. Then pupunta na naman ako balik doon sa munisipyo. Ayan, pupunta ako doon sa center at dala-dala ko na yung aking stool at saka sputum. Ayan, para ipapasa ko at susundin ko yung sasabihin ng in-charge kung kailan ako babalik para kunin yung aking result sa sanitary permit. So, uuwi pa tayo at kung ano yung araw na sinabi ng in-charge kung kailan pwede nang kunin ang sanitary permit. So, magdepende kasi kung may doktor, kung wala, matatagalan talaga. Ayan, ng ilang araw saka makukuha ang sanitary permit. So, pagkatapos naming makuha yung sanitary permit, so pupunta na naman kami sa fire, sa Bureau of Fire Protection, para doon kukuha na naman tayo ng requirements natin para makabayad na tayo sa ating business permit, sa ating tax, yung mga kailangan talaga doon sa cashier sa loob ng munisipyo. Ayan. Then, pagkatapos naman guys, pupunta tayo doon sa ating garbage. So, doon na, uuwi na naman tayo dahil i-schedule na naman tayo kung kailan sila pupunta. So, tatawagan lang nila kami kung kailan sila makapunta, maka-inspeksyon doon sa ating mga garbage, sa ating tindahan. Ayan. So, kailangan talaga maayos ang ating pagkagawa, maayos ang pagkalagay. Then, separate din yung ating lagayan ng mga mabubulok. Ayan, ng mga pagkain. So, doon guys ilalagay, mag-separate yung isang lagayan para sa mga mabubulok na pagkain. Ayun. So, pagkatapos na nilang mag-inspeksyon sa ating tindahan, doon sa ating garbage, ay pwede na nating kunin ang ating business permit. Ayan, so aabot guys ng 1 week mahigit talaga dito sa amin ang aming pagkuha ng aming business permit. Ayan, so ganun guys dito sa amin. So ayan lang guys, ito lang yung share ko sa inyo for today's video. So ayan, dito ko na lang tatapusin itong aking video for today. So ayan guys, thanks for watching.